Oh, hi guys, once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. So nandito tayo sa napakagandang park dito sa downtown Toronto. Kaya lumakad lang tayo ng konti dito sa Royal Ontario Museum. Nandito tayo. Ayan. So ini-enjoy natin yung nature. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung madalas nating makita sa mga vlogs, mga vlogger dito sa Canada na worth it para bang manirahan sa Canada, especially sa Toronto, Canada, na masyado nang mataas yung bilihin, masyado nang mataas yung inflation, masyado nang mataas yung renta ng mga apartment, ng bahay, and so on. Yan. So, in my opinion, sa pananaw ko lang, bilang isang immigrant na naninirahan dito sa Toronto, Ontario, Canada for 10 years, na may 2 anak, ayan, ang masasabi ko is talagang mataas na yung standard of living dito. Yung dating $200 na pinamamalengke na yun, marami na kaming nabibili nun. Maybe 2 years ago. Yan, medyo puno na yung ref nun, o fridge ang tawag dito. Pero nung kami na malengke, napansin ko na yung worth 200 is parang naging worth 100 na lang 2 years back. Kasi nga, namahal na talaga yung bilihin. Yan. So, namahal yung bilihin, pati yung mga apartment tumataas, mortgage, and so on. Pati mga tax tumaas na talaga. Kaya may nagtanong kung talagang worth it pa bang mamumuhay, manirahan, magtrabaho dyan sa Toronto, Canada. Okay, ito po yung sagot natin dyan. Totoong mataas yung tax, pero ang masasabi ko lang, kahit mataas yung tax dito, yung serbisyo na naibibigay sa atin ng gobyerno is talagang naihahatid ng maayos. Can you imagine dito, pag nanganak ka, hindi mo naiintindihin yung pambayad mo sa doktor, yung pambayad mo sa mga laboratory, even yung pang diaper ng baby mo at gatas for few days na naka-stay ka sa hospital, hindi ka na magbabayad. Can you imagine, no? Diba sa atin naman, kahit nagbabayad ka ng tax pag nanganak ka, magbabayad ka pa rin sa hospital. So dito hindi na. Okay, number 2. Kunyari, na-operahan ka. Diba, meron nga akong kakilala na operahan sa utak kasi nagkaroon ng brain aneurysm. Walang binayaran kahit 5 duling. Diba? Hindi mo naiintindihan. Ang goal lang nila dito is mapaigi, mapabuti yung pakiramdam mo. Hindi yung pupunta ka sa ospital, iisip mo yung pandown mo, pambayad mo sa ospital, pambayad mo sa mga doktor dito, hindi. Ang goal mo dito is mapabuti yung kalagayan mo, mapaayos yung pakiramdam mo, mapaigi yung health mo. Yun yung goal mo dito. Kasi sa atin, parang pagpunta mo pa lang sa ospital, parang tataas na yung presyon mo kasi sa mahal ng mga hospital bills. Sabi ko maganda dito kahit mataas yung tax. Okay. Mga naka, wala kang iisipin. Pati yung hospital, yung room mo sa hospital, hindi mo rin babayaran yan. Except, kumuha ka ng private room. Kung may anak ka rito na under 12 years old, kasi ang goal ng gobyerno dito is makapag-aral lahat ng mga bata, walang maging hadlang para makapunta sila sa eskwelahan. Can you imagine? Public transport dito sa Toronto, Canada, walang binabayaran yung mga bata. Sumakay sila sa bus, sumakay sila sa train, free. Zero. Diba? Doon napunta yung tax na ginamit natin. Yun na binawa sa ating sweldo. So, worth it pa rin manirahan dito talaga. Diba? May mga programa yung gobyerno, kunwari sa mga activities ng bata, tapos nasa low income bracket ka, nagbibigay ng mga programa yung gobyerno na kung saan pwedeng ma-avail ng mga kids yung mga summer activities, something like that. Kung winter na may mga hockey activities yung mga bata na walang babayaran. Di ba? May mga programa para sa mga bata. Even adult class, meron sila dito.
'di ba? Wala kang babayaran. So doon na pupunta yung mga tax na binabayad natin. And can you imagine, makaka-avail ka rin dito ng free. Marami dito eh. Can you imagine na sa OHIP dito, yung healthcare system dito eh, mostly hindi mo mararamdaman kasi wala kang ilalabas na pera pag nagpa-check up ka, nagpa-laboratorio ka and so on. Galing yun sa contribution mo doon sa sa premium, healthcare premium na kinakaltas sa atin every year. Pero maliit na halaga lang yun. Can you imagine kapag ka i-income ka rito ng let's say $60,000 a year, baka wala pang $400 yung premium na kino-contribute mo. And then kung nag-i-income ka naman dito ng less than $20,000 a year, so zero yung health premium na kino-contribute mo sa gobyerno, no? Pero still makaka-avail ka pa rin ng libreng healthcare system or healthcare benefit dito sa Canada, di ba? Gamit magpa-check up ka linggo-linggo, kapag ka nagpa-MRI ka, X-ray, wala kang babayaran. Except, yung mga exception yan, yung dental procedures, doon magbabayad ka talaga. So, pag dental procedure, dapat meron ka talagang private insurance. So, yun naman, nakukuha yun kapag ka nagtrabaho ka sa isang kumpanya, ino-offer nila yon. Ang kagandahan dito, kami, nakakuha rin kami ng free na program doon kasi nga, wala kami pambayad. So, may nag-offer na dentist sa atin na sinabi doon na we are financially challenged. So, nabigyan pa rin tayo ng grant ng gobyerno. Kaya sabi ko sa inyo, napakaganda ng sistema rito ng gobyerno, especially sa healthcare. Kaya kahit sabihin natin na mahal mamuhay dito, mataas yung tax, standard of living is mataas, ang gawin lang natin is tayo yung mag-a-adjust. So kung gano'n nakataas yung standard of living, so huwag ka na magluho. You have to know your needs and wants. Diba? Huwag na tayo magbibili ng mga hindi natin kailangan. Kasi talagang mababaon tayo sa utang. Ganun lang yun eh. Tsaka yung huwag tayong reklamo na ang mahal ng bilihin, bla 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 bla. Ang gawin na lang is tayo na yung mag-adjust. Kasi dito tayo nakatira eh. Tsaka kahit na mataas talaga yung tax dito, talagang makikita mo naman na kung saan napunta yung pera na binawas through tax sa pinagpaguran mo. Diba? Kaya ang key dito, alamin mo yung mga programa ng gobyerno kung saan makakakuha ka ng mga libreng serbisyo. Kasi marami talaga rito eh. Mga programa ng gobyerno kung saan magagamit mo talaga. Ang kailangan dito is mag-research ka, alamin mo yung mga programa ng gobyerno. Diba? So yun lang yung ko rito, yun lang yung take ko dun. Kahit talagang mataas, kahit talagang medyo mahal yung standard of living, is worth it pa rin na manirahan at magtrabaho dito. Dahil sa ganda ng serbisyo na nakukuha natin sa gobyerno ng Canada. Can you imagine pag may anak ka dito, binibigyan nila ng child support yan. Parang may sweldo yung mga kids mo na para sa suporta nila hanggang sa lumaki sila. Can you imagine? Diba? Hindi ko alam kung 500 kada bata hanggang umabot sila ng 17 years old. I'm not sure about that. Pero may nakukuha yung mga kids dito na under 18 nata. Pero depende pa rin yung sa income. So mas maliit yung income mo, mas malaki yung makukuha ng bata. Diba? Kaya maganda. Maganda talaga dito. Kaya yung iba na reklamo na sobrang taas na rin ng hindi na raw mabubuhay dito kapag ang trabaho mo lang ay isa, kailangan daw 2 to 3 jobs. Sabi ko nga, it's up to you. You can still survive here kahit may isa kang trabaho. Huwag ka lang magluluho sa buhay, and you have to know what are your needs versus wants.
Di ba? Kasi ito yung nangyayari sa iba. Kukuha ng sasakyan, kukuha ng bahay, tapos magrereklamo na, ay, na wala na raw pahinga, wala na raw buhay, magtatrabaho ka hanggang mamatay. Eh, sino bang may gusto nun? Ikaw. Di ba? You can live simple. Kung di mo namang kailangan ng sasakyan, bakit ka kukuha? Di ba? Kamukha ako, I've been living here for 10 years. Gustong gusto ko magkasasakyan, pero hindi ako kumuha. Ito yung dahilan ko, guys. Kasi yung trabaho ko, meron akong full-time, meron akong part-time. Yung location niya is dito sa downtown Toronto. Very accessible ng public transport. Accessible ng bus, accessible ng train. Pagbaba ko sa train, mga 5 minutes walk lang, nasa trabaho na ako. Ngayon sa part-time ko naman, pagbaba ko ng train, 2 minutes walk nandun na ako. So, bakit pa ako Bakit pa ako magsasakyan? Ang sabi ng iba, para daw convenience, kasi pag maglilibot kayo, kasama ng pamilya mo, mga long drive, to tell you the truth, na mahilig kami maggagala, maglilibot-libot. Pero lang kami, gumagamit kami ng public transport. Okay lang sa amin, masaya naman. Kasi kapag kumuha ka rito ng sasakyan, talagang malaki ang magagastos mo. Mga $1,000 parang lilipad na yan kasi nagbabayad ka sa insurance, gasolina, pag winter, mag-winter tire change ka, and so on, maintenance. Talagang hindi ka makakaipon, that's the reality. Pero ito kung may sasakyan ka tapos yung location ng trabaho mo is malayo, convenience talaga yan. Or kung may business ka rito, talagang maganda may sasakyan ka. Yan. So, balikan natin tanong, worth it pa bang manirahan dito? Worth it. Sa ganda ng serbisyo ng gobyerno. Pero, matuto kang mamuhay ng simple kung ayaw mong talagang magkandahirap ka kakatrabaho-trabaho. Yan. Ganun lang yun. Kasi pag nagluho ka na nagluho, tapos puro ka reklamo, it is your own problem. Diba? Kung gusto mo mag-isa lang ng trabaho, wag kang kumuha ng kung ano-anong utang, diba? Ilang naman yun eh. Kukuha ka ng sasakyan, kukuha ka ng kung ano-ano, tapos magrereklamo ka ng magrereklamo, sisihin mo yung gobyerno. It's not the government fault, but yours. Diba? Tsaka kahit saang panig naman ng mundo, yung inflation talagang tumaas na. So tayo na yung mag-a-adjust. Diba? So yun lang yun.